Magiging maulan sa pagsapit ng bagong taon mamayang hating gabi, alangin. Ilagang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila, magiging katataman pa rin pero overcast and gloomy pa rin at tuloy-tuloy ang mga drizzle rain showers. At mga susunod na proyekto ng inyong lingkod pagpasok ng year 2025, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng 2024, December 31, 2024. Ang oras sa ating prospect may maga ay 10:44 na ng umaga. Panigurado at naghahanda na po ang ating mga kababayan sa buong mundo na paghahanda para sa pagsapit o pagsasalubong sa bagong taon. Kaya lang may mga areas pa rin sa ating bansa, lalo na sa Pilipinas, ang mga makakaranas pa rin ng mga maulan. So magiging maulan po. Panigurado ang ating bagong taon. Especially dyan sa bahagi pa rin ng Mindanao, Eastern Visayas, yan, sa mga area na madalas ulanin dahil pa rin sa umiiral pa rin na Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa bahagi ng Luzon, despite na overcast pa rin at tuloy-tuloy tayong nag-gloomy at medyo mahamog, asahan naman ang mga light drizzle rains naman na tuloy-tuloy, lalo na sa ibang bahagi ng silangan ng Luzon. Siyempre, hindi natin i-roll out ang Metro Manila. Anytime, magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang light drizzle rain showers. Hindi naman tayo makakaranas ng mga malalakas ang pag-ulan since napakalakas na po ng ating amihan na patuloy pa rin sumasalubong sa ating easterly. So, yung tatlong weather systems pa rin, magpapatuloy pa rin na magpapaulan hanggang sa pagsapit na po ng bagong taon. So, madalas lamang magiging maulan ang iba't ibang panig ng bansa. May thunderstorm watch tayo sa May Visayas area. Well, ang buong bahagi na yan, nabanggit na natin, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang light to moderate showers. So, maaaring hanggang mamayang gabi nga po, tuloy-tuloy yan. So, maaaring makakapagpapaputok pa rin kayo, kaya lang magiging basa nga lang ang paligid ninyo. So, yun lamang ang medyo bad news sa ating mga kababayan, ha? At mula sa buong bahagi ng Visayas, within 12 hours daw, base na rin sa data feed ni Pag-asa, ay ang buong bahagi nga po ng Visayas ay may posibilidad pa rin makakaranas ng mga localized thunderstorms, which is bagay na naman natin yung naibalita. Since kahapon, medyo busy ang inyong lingkod, hindi din tayo nakapagbalita. Pero 2 days ago, advance na nating ni-report na asahan hanggang bagong taon ay makakaranas pa rin tayo ng ganitong panahon, yung tatlong weather systems pa rin. At wala tayong inaasahang magiging bagyo. Pagpasok na lamang ng bagong taon, doon na lamang tayo magkakaroon ng posibleng bagong mamomonitor base na rin sa mga climatological extension forecast para sa mga possible tropical cyclone pa rin. Sa lawas na petsa na ito lang, naki-weather station, dito sa Caloocan, kaninang 6:21 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Kahapon, mababa pa rin, bagamat yun na ang pinakamataas namin na air temperature kahapon, umabot ng 29.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:01 PM. So wala tayong magiging komento sa heat index, 35.6 degrees Celsius lamang ang naging air temperature namin sa Caloocan, meaning napakababa at napaka-cold breeze ang nararamdaman dito sa Metro Manila. Ramdam na ng mga kababayan natin ang ginaw. Sa PX systems naman, pagdating sa pinaka-highest temperature sa bansa, nangunguna ang Zamboanga Peninsula, may 34.5 degrees Celsius ang naging temperatura sa kanila dyan. So, gaya ng ating mga report mga nakarang araw, asahan sa bandang Mindanao pa rin ang may pinakamataas na air temperature. Manakanaka na lamang dyan sa may bandang Mindoro. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, balik sa 17 degrees Celsius ang pinakamababa. Mukhang hindi highly concentrated yung lamig sa Baguio, 17 degrees Celsius. Siguro, hindi pa totally nararamdaman ng mga taga-Baguio yung pinakamababang temperatura. Kaya na sinasabi, probably mga January pa yan, ang pinaka-mas highest na bugso ng amihan at pinakamababang magiging temperatura. So, abang-abang na lamang next year.
Sa Inola naman, ang Tayabas ay nakaroon sila ng at least mga pag-ulan na 76 mm na total rainfall. Kahapon, may 23.1 mm na total rainfall kami dito sa Caloocan. At bagamat ay drizzle rains ito, pero halos tuloy-tuloy yan mula nung madaling araw hanggang sa halos maghapon. Kaya umabot ng 23.1 mm. Mga light drizzle rains lamang yan. So sa buong December, bago matapos ang taon ngayon, nakapag-total kami ng 137.7 mm na total December rain. So nakahabol pa siya sa supposed to be na average rainfall na at least 55.4 dapat. Pero nagkaroon ng mga sunod-sunod na pagkulan, kaya nakahabol pa na may nag-above average rainfall pa ang December ngayong December 2024. So matatapos ang taon na nagkaroon kami ng at least moderate o almost moderate moderate average rainfall ngayong December. So kabigla-bigla yan dahil mga nakaraang taon hindi umaabot ng 100 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan kapag December. Sa acid humidity, mataas ang concentration, 81%, tumaas ito ng 3% since last hour. Bahagyang mataas ang atmospheric pressure, 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. Asahan na natin na magiging masama ang ating air quality, lalo na pagsapit ng bagong taon na, asahan na abot ng 600 yan So magmask po tayo, mamayang, lalo na ngayong maghapon, marami na rin nagpapaputok may naririnig na tayong mga nagpapaputok pa. Ngayong umaga pa lamang. So lalo na mamayang hapon at maggagabi mamaya, asahan na natin na mas marami na pong magpapaputok at mukhang dumarami po ang insidente ng nadidisgrasya sa paputok So mag-ingat po sa mga kababayan natin na hanggat maaari wag na lamang tayo lumapit kapag hindi sumindi yung ating mga pinapapaputok dahil mga paputok ngayon sobrang ang lalakas na ngayon So ingat po at magmask po tayo dahil nasa 51 index tayo na air quality o moderate air concentration. Mamaya tataas ng tataas yan kagaya last year. So tingnan natin kung mahihigitan niya yung January 1, 2024 natin na air quality. Hanggang bukas po yan. Malalaman natin kung mahihigitan niya. So magmas na lamang po mamaya. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:21 AM. Ito na yung huling pagsikat ng araw ngayong 2024. So mamaya lulubog ang haring araw which is yan ang magiging huling sunset mamayang 5:37 PM for year 2024. So paglubog niyan, mamamaalam na po ang ating year na 2024. Antay na lamang natin maghating gabi. Since new moon pa rin tayo, wala tayong marireport sa magiging report. At yan na po ang huling new moon ngayong taon. Then, susunod na is unang taon na ng 2025. So, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules. Actually, huling Martes na po ito ng taong 2024. Magiging maulap po ang ating maghapon. So, gaya pa rin ng mga nakarang araw, pero mababa ang tsansa ng pag-ulan, 10% ang tsansa. Bukas naman, unang Miyerkules na unang taong 2025, magiging particularly dry na maghapon, pero nasa 36 to 40% daw na tsansa na uulanin dito sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. Highest sa lowest temperature maglalaro 30 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. May mga nagtatanong pa rin kung matuloy pa rin daw ba uulanin. Well, gaya ng aking binalita ng mga nakarang araw, asahan po ang magiging maulan, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila, ilang karatig Luzon, pagkaroon man, probably mga light drizzle rains ang magiging mas madalas. Hindi siya magkakaroon ng mga heavy rain masyado. Dahil nga po, napaka-highly concentrated po o napakahamog po natin dulot po ng malakas natin na amihan na sumasalubong naman sa ating easterly trade wind. Kaya nagkakaroon tayo ng mahamog at mga wisik ng mga buhos ng ulan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po ang buong bahagi ng Luzon, bagamat katamtaman naman, pero mahamog pa rin ang paligid ng buong Nodo Luzon. So, sa mga bumibiyahe ngayon o bumibiyahe pa ngayon at umaakyat sa mga matataas na altitude na lugar, dahan-dahan lamang po dahil halos zero visibility po dyan, lalo na aakyat ng Baguio at ilang bahagi ng Benguet. Ingat na lamang po mga folks, just in case.
Pero despite na mahamog, halos gloomy at overcast, at mostly haze tayo dahil nga po sa mahamog, hindi naman tayo nakikitaan dito ng mga heavy rain showers. Probably mga light drizzle rains lamang ang nakaforecast, lalo na dito sa bandang Isabela, Aurora region. Pababa na yan ng bandang Quezon Province sa may silangang bahagi ng Luzon. Hanggang dyan na yun sa may bandang Bicol. Sa kanluran naman, mula Ilocos Norte, pababa na yan ng Benguet, Ilocos Sur hanggang Pangasinan, and the rest ng Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Zambales, ng kanluran, ay magiging katamtaman pero mahamog din o halos haze din ang paligid natin. Wala naman tayong nakikitaan na madalas na magiging pag-ulan, magkaroon man, puro drizzle rains lang din ang nakikitaan natin. Kasama na ang Central Luzon, pababa ng Bulacan, Metro Manila, Calabarzon area. So, halos pare-pareho lamang ang mararanasan natin. So, medyo magiging maaraw sa atin sa Metro Manila, ilang panig ng Calabarzon area, magiging maginaw po ang ating gabi. So, be ready, mag-jacket na lamang kung sobrang lamig na mamayang gabi uli habang nagsaselebrate tayo ng bagong taon. At mula naman sa bahagi ng Bicol region, magiging maulap naman, partly to mostly cloudy din at mga ilang mga light to moderate showers ang iiral, especially dyan sa may bandang Camarines Norte and the rest ng bandang Camarines Sur. Bagamat mostly cloudy ang madalas na iiral, kung titingnan natin sa pinaka Doppler satellite ng CIMMS, hindi naman masyado nakikitaan tayo ng malawakang pag-ulan, dulot pa rin ng ating tatlong weather system sa tuloy-tuloy na magpapaulan. So, hindi naman masyado sa parte ng Luzon hanggang Southern Luzon area. So, kung gagamitin ng NOAA, satellite imagery para sa mas detail, kalimitan lamang ang uulanin ang bahagi nga po ng Camarines Norte sa magdala po ng payong, bagamat mga ilang light drizzle rains to sa moderate, kabilang na ang bahagi ng Camarines Sur, ayan, bandang Sorsogon, at ilang bahagi sa Albay, ayan, at Legazpi area. Hindi naman kalakasan ng mga ulan, typically mga light drizzle rains lamang ang madalas na iiral. Sa Mimaropa naman, ang buong bahagi ng Palawan, patuloy pa rin kayo makakananas ng ilang moderate na heavy rain showers. Magdala po ng payong, ha? Dahil madalas, mas concentrated din ang inyong trough dyan. Dulot pa rin ng extension ng Intertropical Convergence Zone. Nagkamali tayo ng pindot. Ulitin ko, doon sa lawak na magiging ulan concentration sa may bandang Palawan, dulot pa rin ng extension ng Intertropical Convergence Zone. Ayan po, yung lawak ng ITCC, umaabot yan dito. Ulitin ko, ayan, extension ng ITCC, yan, yung trough, yung surface trough ng ITCC, magdudulot pa rin ng maulan sa bahagi na yan ng Palawan. Extension yan hanggang bandang Southern Visayas at Mindanao area. So, makakananas pa rin kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers, kabilang na ang Puerto Princesa pa rin, and the rest ng bandang Nara, at magiging maulap naman sa may bandang Brooks Point, Batarasa at Balabac, at asahan din ninyo mga scattered rain showers, at maaaring magkaroon ng mga localized thunderstorms. So, ingat na lamang, at medyo bad news din sa mga magse-celebrate ng bagong taon. Sa may bandang Visayas naman, ang buong bahagi nga po ng Visayas na magkita natin kanina, hindi natin masyado iisa-isahin dahil very overcast and gloomy tayo dyan. Maging ang Panay Island, Negros Region, kasama na ang bahagi ng Cebu, pero dito sa may bandang Katimugang parte ng Negros Region, especially dito sa may bandang Tanhay, Bayawan at Tumaguete, ng Negros Oriental, magiging maulan kayo dyan, moderate and some heavy rain showers din. Magiging kalat-kalat din ang mga pag-ulan sa bandang Cebu, Bohol, at bandang Leyte rin. So magdala po ng payong at asahan ang mga light to drizzle rains and some moderate rain showers ang medyo iiral sa inyo. Sa may bandang Eastern Samar naman, magiging maulap din kayo dyan, very gloomy rin tayo dyan, at asahan din namang ilang light drizzle rain showers, especially dito sa may bandang Katimugan ng General MacArthur at mula sa Guian, Eastern Samar, mula sa Salcedo, patas ng Borongan, Eastern Samar, magiging gloomy tayo dyan at mga light drizzle rain showers. And the rest ng bahagi ng Katbalogan, pataas na yan, ng bandang Dolores, pataas ng Lawang, minsan nagiging maulap sa inyo pero sumisilip-silip ang haring araw, so medyo overcast and gloomy din tayo dyan at asahan din ng mga light rain showers. Uulanin ba sa inyo hanggang bagong taon? Well, hindi niro-rule out at mataas din ang forecast sa inyo. Pagkaroon man kayo ng mga pag-ulan, typically mga light drizzle rain showers ang madalas na iiral sa atin dyan at magiging mas maulan din ang bahagi ng bandang Leyte, especially ng Tacloban, yan, Biliran, Ormoc, hanggang dito na yan sa may bandang La Paz, hanggang Baybay. Magkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan ng bahagi na yan ng Sogod, hanggang dulo na yan ng Liloan,
at San Ricardo. Siyempre, damay ang bandang Maasin City. So, magiging maulap at madalas, mga ilang light drizzle rains and some moderate rain showers ang madalas na iiral, lalo na sa may bandang katimugang parte ng Visayas. Pero pagdating sa bahagi ng Mindanao, halos buong bahagi ng Mindanao, magiging maulan po, kabilang na ang Surigao region, yan, and the rest ng Agusan del Norte, Agusan del Sur hanggang sa buong Davao region, magiging maulan po kayo dyan. Moderate and heavy rain showers po ang madalas na iiral mula Davao de Oro, Davao del Norte, and the rest ng Davao Oriental. Magiging maulan din sa ilang bahagi ng Davao del Sur, especially dito sa may bandang silangan ng Malalang, Malita, pababa na yan ang bandang Jose Abad Santos din hanggang Sarangani ng Davao Occidental. And the rest ng certain area, magiging maulan din sa inyo, kalat-kalat at mga ilang light to moderate showers ang madalas na iiral sa buong South Cotabato. Siyempre, damay na ang Sarangani, Sultan Kudarat, yan. At ilang areas ng Coronadal, lalo na mga light to moderate showers ang madalas na iiral. Kidapawan, Maguindanao del Sur, North Cotabato, pataas na yan ang bandang Lanao del Sur area. Light to moderate showers ang madalas na iiral sa inyo dyan hanggang pagpasok na yan ng bagong taon dahil yung malawak na sa pestap ay lalapit pa sa bahagi na yan ng Mindanao area. So probably makakanaras pa rin kayo ng mga ilang moderate and some violent showers within 48-hour period. Wala naman sa buong Zamboanga Peninsula, mula Misamis Occidental, kasama na ang buong Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, maulap din kayo dyan, despite na medyo mataas ang temperatura, magiging gloomy at mga kalat-kalatin ng mga pag-ulan. Typically, mga light to moderate showers at some moderate and heavy rain showers naman sa may bandang Zamboanga City, o dyan sa may bandang Cebuco, ingat po. Huwag naman sana magtuloy-tuloy para magkaroon ng mga pagbaha, kabilang na ang isla ng Basilan at Pulusulu. So generally, very overcast and gloomy po tayo, lalo na sa bandang South Luzon, Visayas at Mindanao, at pagdating naman sa Mindanao ay madalas, mas malalakas na mga pag-ulan naman ang mas mararamdaman ninyo maging sa pagpasok po ng bagong taon. So gaya natin sinasabi, magiging bad news po ang magiging maulan po ang inyong magiging bagong taon sa halos buong Mindanao region. Hindi masyado sa bahagi ng Luzon, bagamat makakaranas ng ilang light drizzle rains, mga katamtaman ang madalas at medyo hupa-hupa din ang kaulapan sa parte ng Lolo Luzon. Magiging mahamog lamang, bunsod pa rin ang malakas natin na hanging amihan. So since wala naman tayo binabantayan na bagong bagyo sa pagpasok po ng bagong taon, typically sa pestap lamang ang inaasahan natin, lalo na dito sa may bandang Southeastern Mindanao na binanggit natin ng report ng nakaraang araw. Ayan o. Bagamat shallow trough ito, magbubunsod nga po ng malakas sa pag-ulan yan sa areas ng Davao Region na binanggit natin kanina. Pero wala naman tayong inaasahan na may mabubuong unang bagyo, pagpasok po ng bagong taon o unang linggo ng bagong taon. Pataas nga lang ang forecast na may posibilidad pa rin na may mga maliliit na tsansa na may mabubuo, at least 20% sa unang linggo daw ng January 2025. Pero mula sa ating West Pacific Basin, wala naman tayong namamataan dito. Meron lamang na medyo aktibong mga low pressure area dito sa may bandang Kaluran ng Palawan, mataas ang concentration sa may bandang Kalayaan Group of Islands, at dito sa may bandang katimugan na ng Indonesian Peninsula or bandang dito sa may bandang malapit na sa may bandang Australia. Mostly Southern Hemisphere ang may madalas na may mabubuong bagyo dyan dahil nandyan po yung pinaka-highly concentrated ng ITCC na nagbubunsod po ng mga development of tropical cyclone. Hindi na masyado sa Pilipinas dahil nasa peak po tayo ng amihan season na. So wala tayong magiging komento dahil asahan na natin ay bagong taon na po tayo magbabalita para sa mga possible tropical cyclone development. Mula sa mga computer models ng GFS, ICMWF at NAPGEM, ITCC lamang ang inaasahan natin hanggang sa unang linggo ng bagong taon ng year 2025. Patuloy pa rin uulanin ng bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Dahil nga po sa embedded ng Intertropical Convergence Zone, ayan o, Maninaw, maging kay ICMWF. So madalas pong uulanin ang pati po ng Southern Visayas at Mindanao maging sa unang linggo ng bagong taon. So, yun lamang. Dito naman sa Luzon, patuloy pa rin ang shear line na iilan. So, magbabunsod pa rin tayo ng mga ilang pag-ulan-ulan o kalat-kalat na ilang mahihinang pag-ulan sa bandang Luzon pa rin. Yun. At sa bahagi naman ng NAPGEM, ganun din, mataas naman ang pinapakita dito na shear line at amihan. Yan. Pero dito sa may bandang Mindanao, patuloy pa rin ang surface trough
punsod pa rin ng intertropical convergence. So, yun lamang ang tatlong weather systems pa rin ang iiral sa atin hanggang sa unang linggo nga po ng bagong taon ng year 2025. So, wala tayong masyadong magiging komento at yung tropical hazards outlook, may ibalita na natin yan since last week pa. So, gaya nating report, unang linggo nga po, may mga potentially pa rin ng mga surface trap o tropical cyclone development according sa forecast. Pero nakikitaan natin dito sa ating real-time monitoring, madalas ay PZZ lamang at mga shallow trough lamang ang madalas na magiging iiral dito sa katimugang bahagi ng bansa. At sa ulatin doon, mamayang bago maghating gabi eksakto, ipopost natin ang pinaka-total earthquakes natin ngayong taong 2024 po. Bago eksakto mag-12 a.m. Bago magpalit at i-delete yung lahat ng systems from January to December, hopefully ay ma-report kagad natin yan. Anyway, sa ngayon, wala tayong namamataan na malakas na paglindol. Hindi gaya kahapon, nagkaroon tayo ng naitalang magnitude 5.6 dyan sa northwest na pagudpod o Banggi, Ilocos Norte. Yan, nagkaroon ng pagyanig. I-post ka naman lang yan sa Facebook page. Pero ramdam yan ng mga taga Baguio, hanggang dyan sa bandang Pangasinan daw, umabot daw ang intensity 4 na pagyanig. Malakas po yung yanig niya. Bagamat wala namang naitalang tsunami o tsunami warning dahil nakita naman natin doon sa ating bagong ginagawang program, which is yun yung isasama natin sa magiging ulat natin ngayon, yung magiging possible programs natin o idadagdag natin sa ating webpage this coming 2025 po. Yung panibagong monitoring systems natin sa ating Team Weather webpage. So mula dyan ay makikita po, wala naman tayo naitalang mga malalakasan na pagyanig. At mula naman sa data feed DP box ay meron agad tayong dalawang magnitude 4.0. Yan na naman sa may bandang Balot Island at Governor Hinoso ng Davao Oriental. Unang isang magnitude 4, kaninang 3:21 AM ito naganap at kaninang 2:43 AM naman dyan sa may bandang Balot Island ng Sarangani pa rin. Magnitude 4.2 naman ito na may lalim na 82 km depth. So madalas puro malalayo naman ang location, halos sakop ng Indonesian Peninsula. So, tingnan po natin kung may mahahabol pa yan. At may mga ilang minor earthquakes po tayo. So, wala naman tayong significant na panibagong malakas na pagyanig na i-record ng ating data systems. At diretso agad tayo sa ating historical earthquakes. Since may ilang oras na lamang po tayo, at least mga halos 14 hours, if I'm not mistaken, o 12 hours, o halos mahigit 12 hour na lamang, o 13 hours. Yan, mga around 13 hours pa tayo bago magbagong taon, so maaari pang may madagdagan sa ating historical earthquakes. Pero papahapyawan namin kayo para sa taong 2024, meron tayong total of 13,242 na total earthquakes po yan between magnitude 2.0 to 7.0 pataas. 12,546 dito is magnitude 2.0 pataas. 627 sa ating magnitude 4.0 pataas. 61 ang ating magnitude 5.0 pataas. 6 sa magnitude 6.0 at 2 magnitude 7.0. So, sa buong taon, at least naka-record tayo ng mga 2 magnitude 7.0. Medyo yun ang naging malakas at so far, ang pinakamalapit na isang magnitude 7.0 dito sa may bandang Sultan Kudarat. At least hindi masyado ramdam yung naging pagyanig. At yung isa naman sa may bandang Taiwan naman, yung naging pagyanig. So yun lamang po. At yung isa naman sa may bandang Taiwan naman kasi siya, pero sakop siya sa atin sa Itbayat, Batanes. Ito yung magnitude 7.5. Maraming nadisgrasya talaga rito sa Taiwan nung yumanig ang magnitude 7.6. 7.6 na lindol, if I'm not mistaken. Yun, magnitude 7.6. Tingnan natin yung exact. 7.5 yun, magnitude 7.5. So, total na earthquake natin for year 2024, pero mamaya ko pa ipa-finalize ito dahil meron pa tayong at least 13 hours pa. Yan, kasalukuyang nasa 13,242 po ang ating total earthquakes. Hindi kasama ang magnitude 1.0 ha. Nag-start lang tayo between magnitude 2.0 hanggang 7.0 pataas.
So, yun po ang pinaka-historical natin. At for the month of December, since maaari pa madagdagan yan bago maghating gabi ng New Year, kung titignan po natin dito is mayroon tayong total of 925. So, hahabol pa. Halos habol pa. O halos sa habol pa sa 1,000 total earthquakes tayo ngayong December. Total of 925 earthquakes po tayo. 871 dito is magnitude 2.0 pataas. 47 sa magnitude 4.0 pataas. 7 sa magnitude 5.7. So, nahigitan na niya yung dalawang month natin noong November at October. Pas dumami ngayong buwan, naging 7 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala naman tayong magnitude 6.0 at 7.0 o higit pa. So, yun ang medyo good news. Wala po tayong naitalang magnitude 6.0 sa Pilipinas. So, yun po. At nakahabol naman sa dami ng lindol ang month of December, nahigitan niya ang month of November. Kasi kung babalikan natin yung month of November, ay nagkaroon ng total of 849 earthquakes lamang ang huling na itala last November 2024. So, nahigitan na niya yung last month. So, mas dumami ngayong month of December 2024. At mas madami rin ang magnitude 5.0 ngayong December. Hindi gaya nung November, 3 lamang. So, mga folks, bago tayo magtapos ng ating report, ay advance Happy New Year na po sa inyo. At dahil mamaya ay magiging busy na naman ang inyong lingkod, so ngayon pa lamang binabati ko na po kayo ng manigong bagong taon po. At sana maging maganda po ang lagay ng inyong panahon. Bagamat hindi natin mapipigilan ang ating klima at panahon, ay maging handa pa rin tayo, lalo na sa mga uulanin sa bandang Mindanao. Ingat na lamang po kung sakaling malakas at magbubunsod pa rin ang mga pagbaha sa inyong mga lugar. At ang inyong lingkod ay since matatapos na ang bagong taon, ay may magtanong kasi kung ano magiging plano natin sa susunod na taon, 2025. Well, una, nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa inyong lingkod. At hanggat maaari, magiging kakaiba ang ating mga pagbabalita. At meron tayong ginagamit na actual monitoring systems. Siyempre, courtesy yan sa mga ibang weather agencies na kinokompact natin at ginagawa nating real time para habang nag-uulat tayo, in the real time, nakikita natin yung nagbabago-bago ang ating lagay ng panahon. Hindi lang tayo bumabase lang sa cut and paste lang, ng cut and paste lang. So, mahirap kasi i-balita kung hindi actual na nakikita ng inyong lingkod at ninyo yung ating mga nire-report. At least, gumawa tayo ng ganitong monitoring systems na habang nag-uulat tayo, ay nakikita ninyo actual yung nagaganap talaga sa ating lagay ng panahon. Ngayon magiging panibago nating programa o yung magiging madadagdagan na program sa ating webpage ay may plano tayo. Gaya na lamang yung tsunami monitoring system na kung napapansin nyo yung mga nakarang araw, may pinupost tayo na sea level. Under experimentation ko pa kasi ito, pero pinaplano ko na matapos ito pagpasok ko ng bagong taon. So, under testing ko siya. Ito, testing run natin ito. Sa susunod yan, halos buong Southeast Asia, magkakaroon yan. Magkakaroon po ako ng monitoring yan. Ang purpose natin dito para magkaroon din tayo ng monitoring sentinel para sa galaw ng karagatan, lalo na kapag may bagyo or magkaroon ng mga pagyanig o yung mga paglindol. Para nababantayan din natin in real time ang magiging galaw ng karagatan. Siyempre, yung tsunami kasi is hindi po biro yan. Lalo na kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig, tapos sa dagat, sa ilalim ng dagat ito yumanig. So, ang purpose ng inyong lingkod, pagpasok ng year 2025, una, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng bagong monitoring system. Sa ngayon, tinatawag ko itong sea level map. Pero considering ito as monitoring for tsunamis. So, sa ngayon, working naman yung ating experimental. Yan. Gagaya na lamang sa Ilocos Norte. Dahil kahapon po nagkaroon ng malakas na pagyanig sa bandang Ilocos Norte. So, kahapon po, kahapon na monitor natin. Ayan, nagkaroon ng implode wave. Ang kagandahan nito, nalalaman natin kung magkakaroon ba ng malakas na tsunami.
Sinuwerte lang dahil nung yumanig ang magnitude 6, magnitude halos magma-magnitude 6, dyan sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte, nataon naman yung sea wave, pailalim naman yung kanyang naging malakas na wave. Ayan, oh, pailalim siya. Kapag ito kasi tumaas, yun, medyo delikado po. Magkakaroon ng mataas na sea wave. Buti na lang, pailalim. So, nagkaroon lamang ng mahinang peak na at least 0.8 to 0.9 meters yung sea wave na sa may bandang Corimao, Ilocos Norte. Makikita natin yan, pwede po kumang ma-zoom yan. Ayan, oh. Malapit sa may balawag. Which is, yan lamang yung merong nailagay na aktibong sensor. Hopefully, madagdagan pa sana yung mga sensor natin. Hindi ko alam kung galing ito mismo kay Pag-asa or distribution ito ng Sentinel ng ibang bansa ng NOAA. Hindi ko po sigurado. Pero since available naman yung data, at least na-monitor pa rin natin yung galaw ng karagatan. Kung nagkaroon ng pagyanig dyan sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte, na-detect yung pagyanig dito sa may bandang Corimao. At sinuwerte naman, hindi naman masyadong mataas yung naging pag-alon. So walang naitaas na tsunami warning maging kay PBOX. Sinuwerte lamang pailalim mo, pa-implode yung strong wave niya. Hindi siya external. So malinaw dito, at least in real time, nakikita natin yung galaw ng dagat. So ito ay magiging unang program natin. Meron din tayo sa bandang kanluran ng bansa, which is ang lubang. Yan, ang lubang sea level monitoring. Yan, so normal naman siya. At dito sa may bandang Legazpi. Yan. So, normal naman ang dagat. Normal yan kapag ang dagat magalaw. Siyempre, ang dagat is ganyan naman talaga ang galaw ng dagat, di ba? Normally, medyo maswelling. Maswell siya masyado. Dito, in real time, namamanman na natin, nakikita natin kung gaano kataas yung wave pressure. Yan yung, pag sinabing wave pressure, yan yung kapag nagkakaroon ng may obstacle or medyo may lindol sa ilalim ng dagat at nagkaroon ng pressure doon sa sea bodies o bodies ng tubig sa ibabaw. So, pag nagkaroon ng pagyanig, usually nagkakaroon ng under pressure sa sea wave, nagbubunsod yan ng pagtaas ng wave pressure. Yun. And then, yung radar level, ito naman yung base sa pinaka-plumb bomb, yung parang floater na ginagamit ng sensor, kung gaano kataas. Yung inaabot. Tawag dito, yung pinaka-floater na ginagamit dun sa aparato. So, namomonitor through radar level ang tawag nila doon. Pero ang mas importante kasi, yung wave pressure na tinatawag o yung sea level. Yan. Ito importante kasi dyan. So, sa ngayon, under experiment ka, makikita ninyo, tatlo pa lamang yan. At hindi pa siya makikita sa aking webpage. Dahil under experiment ko pa siya. Pero napapansin ko, mukhang nag-i-stable na siya. So, pag totally stable na siya talaga at wala na akong nakikitang bug at error, makikita ninyo yan sa aking monitoring system under earthquake monitoring. So, hindi lang si PBOX ang merong sariling tsunami monitoring, ang inyong lingkod ay magkakaroon na rin ng sariling tsunami monitoring. Yan. Nag-i-indicate yan kapag merong anomaly na medyo tumataas. Ayan. Nagkakaroon siya ng warning which is may possible tsunami dahil humihigit doon siya sa 1 meter. Since hindi naman, lumalagpas lang siya ng 1 meter, dulot minsan yan ng may mga factor tayo na tinatawag na high tide. Yan. Pag nagkakaroon ng high tide, it doesn't mean may tsunami agad. Makikita naman dito sa actual wave pressure. Pag nagkaroon yan ng distortion, kaya na lamang dito example sa Ilocos Norte. Ano, nagkaroon ng distortion. Yan. Kapag ganyan, may mga obstacle na nagaganap. Gaya na lamang ng lindol. Yan. Pero pag mga normally lang, high tide lang, ganyan, ganito lang ang makikita ninyo. Yan. Tumataas lang yung level ng dagat, and then pag naglo-low tide, bumababa. So, normal po yan. Pero pag mga ganito obstacle, yan, mga typically, mga either nabangga ng isang barko, tinamaan ng propeller yung sensor, or mayroong nagaganap na paglindol sa ilalim ng dagat at nagkaroon ng wave pressure o distortion sa wave pressure niya. Ano, malinaw. Kahapon yan, nung nagkaroon ng magnitude 5.6
diyan sa may bandang Ilocos Norte. So na-detect ng aparato, you know. So makikita ninyo yan next year, yan ang ating unang magiging bagong project na gaganapin sa PIMO weather page. Pangalawa, yung tinatawag nating historical data for solar flare o yung space weather. Wala kasi tayong ganun eh. So may ginagawa tayo, iurong ko lang, ayan, under experiment din tayo. So mapapansin ninyo, from February hanggang December, meron tayong historical na ginagawa. Pero under experiment pa lang natin. Ito yung magiging ikalawang project natin. Kasi under observation ko pa, dahil nagkakaroon pa ng mga error, kaya hindi ko pa siya ina-apply sa aking webpage. Ngayon, pag stable na siya, lalabas na yan sa aking webpage under Space Weather Monitoring. Ang halaga nito, binabantayan natin na monitor natin kung ilang X-flares ang tumatama sa Earth kada buwan. Ayun, no? Kahapon, merong X1.5. And then, December 29, nagkaroon ng X1.1. So, matatapos ang month of December, meron tayong naitalang dalawang X-flare class na naitala ngayong buwan. So, yan po yung lumalabas. At titingnan ko pa kung gagawan ko pa ng graph yan, yung annual historical ng mga X-flare class. Titingnan natin kung magagawa natin. So, yan po yung magiging second project natin. Yan. So, mamamonitor yan. Pag niload yan, lilitaw po yung data ng bawat buwan. Ito yung month of February, April, o di ba? May. So, mukhang ang may pinakamaraming X-flare class. Ito yung nagkaroon tayo ng pinakamataas na recorded na X-flare class noong May. Eh, tag-init sa atin ito, di ba? Sobrang dry season sa atin ito. Mabot ng X-flare, pinakamataas, so X8.7, no? Ang taas, di ba? Yung June, o yun. Yung May ang naitala natin na may pinakamataas na X-flare class recorded, na umabot ng X8.7. Ayun, no? So, yun po yung recorded natin at kompleto at detalyeng detalye. At ang month of May ang may pinakamaraming naging X-flare class. Dito tayo binugbog. Kaya nasira po yung mga nagkaroon ng damaging sa ibang geostationary satellites. So, malinaw yan mga folks. Meron tayong, ito yung isa nating project na i-apply this coming year 2025. At pagkakaroon din tayo ng mga ilang updates sa ating mga webpage, time to time pa rin, especially yung ating Himawari Satellite Imagery. Ipilitin natin magkaroon pa ng most improvement ito, lalo na sa ating Himawari Satellite Imagery, courtesy of Pag-asa. Medyo hindi pa 100% aligned yung OSM map natin. Pagkat working siya, na-try pa natin magiging mas improve itong satellite imagery nito. Kasi nililipat ko na sa OSM map. Hindi na ako gumagamit ng Google Maps dahil nga po sa nagpapabayad na siya ng mga API services, gaya na lamang ito. Para maiwasan natin yung malabas na ganyang mga watermark na yan. Sa ngayon, hindi pa natin i-update dahil mayroon pa tayong mga fixings na ginagawa. So, under observation pa natin yan mga folks. Again, yung mga gustong malaman, yung pinaka-historical typhoons, mamomonitor po natin dito. So, lumalabas po ang total typhoons natin this month. So, sa total na bagyo na dumaan sa bansa, kung magbabase natin kay Pag-asa, meron tayong 18 na recorded tropical cyclone na dumaan sa bansa. From letter A hanggang kay Romina. Ito yung huling bagyo na naitala natin ngayong taong 2024. Since wala na at December 31 na po, so ang huling bagyo na pumasok sa atin sa bansa, although nasa labas ito ng PAR, pero ikinonsider ni Pag-asa as Tropical Depression Romina. So si Romina ang huling bagyo na nabuo sa bansa, at least sa boundary ng PAR, dahil nasa Kalayaan Kutup Island siya, ngayong taong 2024 po. So, mga 18 po ang naging total earthquakes natin. Hindi naman siya umabot ng 20 o mahigit sa 20 earthquakes na unexpected natin. Na dapat sana ay magkaroon ng mahigit sa 20 na tropical cyclones.
Sa historical typhoon list naman natin, kung titingnan natin, yan, for the year 2024 typhoon data, which is makikita rin natin ay tinawag na pabuk, yan, si Romina. Dito, malinaw, pinapakita ng Japan Meteorological Agency data feed na buo siya sa loob ng PAR. Kaya siguro tinawag na Romina. Ito yung pinaka-actual details niya. Dito at least malinaw. Si Pag-asa kasi tinawag na niyang Romina nung nandito na sa Sabibad ng Kalayaan, Group of Islands. Hopefully si Pag-asa, magkaroon siya ng bagong assessment sa ating Philippine Area of Responsibility. Kasi hopefully, sana magkaroon siya ng boundary kung hanggang saan pwedeng masakop ng boundary nito para tawagin sa local name natin yung mga tropical cyclone. Kapag nabuo po dito sa bandang kanluran ng Kalayaan Group of Islands. Kasi medyo nakakalito po talaga eh. Pero anyway, itong si Pabok o Romina ang huling naging bagyo po at ika-18 tropical cyclone nga po ang nabuo. Kung bibilangin natin yung alphabet from A to R. So mga 18. Mga 18 ang naging bagyo na nabuo natin sa bansa. Yung pinaka-full details nito, ipopost natin yan. Ipopost natin yan isa-isa sa Facebook page. Baka siguro sa unang linggo na ng January 2025. Kasi ilalagay natin yung mga list ng bagyo na may pinakamalakas at may pinakamahinang wind intensity. Yan, ipopost natin yan pag nag-update na o pumasok na ang bagong taon. At least makikita natin yung pinaka-full details nito at iisa-isahin natin ng sarili nating analysis data. Yan. At yung pinaka-actual track ng mismong bagyo. O kumpleto po tayo niyan. Yung pinaka-total track ng bagyo. Ipopost lang natin yan for the year 2025 na mga folks. So, sa gusto malaman ang mga list ng mga bagyo, simula noong 1951, meron tayong kompletong record niyan at mga detail hanggang kasalukuyang taon. So, yun lang po pinaka-latest detail natin sa mga possible projects ng Timo Weather. Gagawin natin ang mga makakaya natin para makapagdagdag tayo ng pinaka-simplest, pinaka-detail at real-time ng lagay ng ating mga panahon at yung mga ibang mga weather systems na hindi masyadong natatalakay ni Pag-asa. At least dito ay meron tayong konkretong detalye na pinagbabasihan. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling araw ng taong 2024, December 31, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa huling araw ng year 2024, December 21, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating mga reports since stationary lamang na magiging mahamog at malamig ang ating temperatura especially sa bahagi ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-latest o details mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at advance Happy New Year po sa ating lahat.